Hindi dinaan na lang sa pag-iyak ng 65 anyos na OFW mula London na si Alicia Corrales ang kanyang sama ng loob nang madiskubre niya nitong Abril na nabawasan ng 100,000 piso ang savings account ng anak niyang OFW din mula sa Italy. 18 taon ng healthcare assistant sa isang malaking ospital sa London si Corrales at siyang naghuhulog ng pera sa account ng anak. Naginaba ko po pera yung maaari naman po sana ay balik ninyo ang aking perang nawawala. Nangagusapo ko yun, hindi naman para sa akin, matanda na rin ako. Batay sa passbook ng anak ni Gina Corrales, Yan! Eh, patay. Ang nangyari ito, Di same day, same date din. Same date? Isang day. Eh, may ibalik pa yung... Limit ng withdrawal sa ATM ng video. Ang sabi pa sa akin ng manager, 3 beses daw nag-withdraw sa different kind of machine ng SMPDO. Kung ako ang nag-withdraw niyan, bakit pa ako nilipat ng 3 machine para mag-withdraw? Ay dito na lang sa isang machine para kukuha ko 100,000. Idinulog ni Gina Corrales sa manager ng video sa SM City, Batangas ang reklamo. Sabi ng manager, hindi na po. SM City, Batangas. Sana naman mapapasan niya kayo. Kapatid ko puro. Senior, ako tumutulong sa mga kapatid ko. Kapatid ko, diabetic. Kapatid ko, sa disabled. Yung lang ko isang bakit kapatid na pangunay. Kahit paano, tinutulong ako pa rin yun. Di pa ni Gina Corrales ang anak lang niya sa Italy ang nakakaalam ng PIN number ng ATM card at idinikta lang ito sa kanya sa cellphone nang mag-withdraw siya noong November 20, 2015. Ang hirap po, magtrabaho kayo tapos saan nyo naalala yung pera? Sa bahay mananakaw, sa bako mananakaw, saan pa? Sa wallet nyo mahultas kayo. Sa kaya naman ang video, nagpapasalamat sila na naipaalam sa kanilang reklamo ni Gina Corrales at ito ay pinaiimbestigahan na nila. Umaasa rin sila na mabilis na mareresolba ang issue. Dominic Amilo, ABS-CBN News, Batangas. Pwede tayo pumunta ng ng lipa. Sa interview. Oo, pwede yan. Kasama ko para makita sa video. Kasama ko yan. Banang kasulit kami, ha? Kasama ko para makita. Para makasama tayo. Sa TV? Batangas. Ayos naman. Hindi pa man nakawakan ni Yasmin Ibn Haji ang kalahating buong sweldo nito. Madami pala na. Nasaid agad ito sa isang iglap. Nalumo siya ng masilip ang natirang laman ng kanyang video payroll account. Ako, 85 pesos na lang yung naman account ko. Which is Malakas ang naman bubol sa yun. 15,000 plus. Agad niyang itinawag sa video hotline ang problema. Lumalabas na sa loob lang ng minuto, naglaho na ang kakapasok lang na sweldo. Nagkaroon ako ng dalawang transaction on June 12, 9:20 a.m. Bali 10,000, and after 50 seconds or less than 1 minute, 5,700. Ayon sa log ng bangko, sa Barangay Piña at sa Quezon City ginawa ang magkasunod na withdrawal sa account ni Yasmin. Sabi ko, 9:20 a.m. June 12, nasa Laguna ako. At nasa Laguna, natutulog pa ako. So sabi ko, imposible na ako yung nag-withdraw. Kasama ko pa yung ATM card mismo. Para kay Yasmin, mukhang ATM scheming ang nangyari. Bagay na iimbestigahan pa ng BDO bago maibalik ang kanyang pera. Pero hindi lang si Yasmin ang nakaranas na mawalan ng pera sa nakalipas na buwan. Sa social media, ilang kliyente ng BDO ang naglabas ng reklamo. Sa isang pahayag, sinabi ng BDO na nakatanggap sila ng mga reklamo na parehas kay Yasmin. Nanawagan sila sa mga biktima na formal na dumulog sa BDO para agad maimbestigahan at maibalik ang nawawalang pera. Tiniyak din ng bangko na patuloy ang kanilang mga hakbang na maproteksyonan ang kanilang mga customer at mga account nito. Welcome to the presentation. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, natanggap na nila ang report tungkol sa mga reklamo. We have always been reminding the banks to intensify their supervision of their IT system. Ikinaalarma ni Senate President Coco Pimentel ang magkasunod na insidente na nakaapekto sa BDO at BPI. Tila may nangyayari raw nakakaiba sa banking sector ng bansa na hindi maganda.